Ang pasaporte na nangangailangan ng dagdag na pagsusuri, isang kwento sa puso ng Europa at isang Filipino sa Barcelona. Hindi ko alam kung bakit, ngunit sa isang pandaigdigang paliparan sa Hungary, ang mga pasaporte ng Taiwan ay nangangailangan ng labis na pag-iimbestiga. Tanging sa mga Taiwanese lamang sila humihingi ng mahigpit na proseso ng pagpasok at karagdagang dokumento. Ano ba talaga ang nagtutulak sa likod nito? Simulan na natin ang kwento sa araw na ito. Ako si Gaspar at nagtatrabaho ako sa immigration checkpoint sa Ferenczi International Airport sa Budapest. Dito, sa ilalim ng Hungarian National Police, ako ang namamahala sa pangangasiwa ng imigrasyon. 5 taon na ang lumipas nang hindi ko namamalayan. Sa tuwing uupo ako sa nakababagot na posisyong iyon, palagi ako napabuntong hininga ng malalim. Ang araw-araw kong trabaho ay tumanggap ng pasaporte, mag-verify ng biometrics, at suriin ng detalyado ang mga visa at record ng pananatili. Para sa mga biyahero, marahil ito ay isang sandali ng tensyon. Ngunit para sa akin, ito ay walang iba kundi isang rutinang gawain araw-araw. Lalo na sa panahong ito, kung kailan pinahigpit ang pagsusuri sa imigrasyon. Ang Hungary ay nagsisilbing transit point para sa mga illegal na migrante na nagmumula sa gitnang silangan Africa at Asia. Karamihan sa kanila ay nagtatangkang magtungo sa kanlurang Europa sa pamamagitan ng Hungary. Upang maiwasan ito, nagtayo ang gobyerno ng Hungary ng isang matibay na bakod sa hangganan mula noong refugee crisis noong 2015 at nagpatupad ng mahigpit na kontrol sa hangganan. Upang higit na mabawasan ang iligal na migrasyon, pinalakas pa ng gobyerno ng Hungary ang mga patakaran sa kontrol sa hangganan, nagtatag ng isang sistema na mabilis na makahuhuli at makapagpapalayas ng mga iligal na tumatawid sa hangganan, at pinahigpit din ang mga parusang legal laban sa mga iligal na nananatili at mga nagpupuslit. Sa kabila nito, patuloy ang pagtatangka ng mga iligal na nananatili na makapasok sa Hungary. Habang malaki ang nabawas sa bilang ng mga tao mula sa gitnang silangan at Africa, unti-unting dumarami naman ang mga iligal na nananatili mula sa mga rehiyon tulad ng Tsina at Vietnam. Ito ang realidad. Walang duda na mahaba ang pila ngayon. Ang mga tao mula sa iba't ibang bansa ay nakatayo sa harap ko. Bawat isa ay may iba't ibang ekspresyon at kwento. Ang ilan ay may pag-asa sa kanilang mga mata, habang ang iba naman ay nagpapakita ng pagkabalisa sa kanilang mukha. Ang pagbasa sa mga ekspresyong ito ay naging bahagi rin ng aking trabaho. Ang unang biyahero ay isang Amerikanong negosyante na bumibisita sa Hungary. Sinuri ko ang kanyang mga dokumento at nagtanong ng ilang katanungan. Ang kanyang mga sagot ay malinaw at may kumpiyansa. Wala akong nakitang problema kaya nilagyan ko ng selyo ng pahintulot sa pagpasok. Kasunod ay isang pamilya mula sa England. Ang mga mukha ng magulang at kanilang maliliit na anak ay puno ng pananabik. Sabi nila ay nagbabakasyon sila. Sinuri ko ang mga dokumento, nginitian ang mga bata at pinadaan sila sa mga pang-araw-araw na sandaling ito. Bigla kong napagtanto kung gaano kahalaga ang aking desisyon. Isang pagpapasya lamang ang maaaring magpabago sa paglalakbay o maging sa buhay ng isang tao. Lalo na kamakailan, kailangan kong maging mas maingat. Patuloy na dumarami ang mga bagong patakaran at nagiging mas komplikado ang proseso ng pagsusuri. Banta ng terorismo, iligal na pananatili, at isyu ng peking pasaporte. Kailangan kong isaalang-alang ang lahat ng ito habang gumagawa ng mabilis at tumpak na pagpapasya. Isang araw, habang sinusuri ko ang pasaporte ng isang biyahero, may nakita kong kahina-hinala. Medyo kakaiba ang kondisyon ng pasaporte. Karaniwan, ipinapadala ko kaagad siya sa secondary inspection room. Ngunit mula sa kanyang mga mata, naramdaman ko ang katapatan. Sinabi sa akin ng aking intuition na siya ay isang inosenteng biyahero. Kaya, gumawa ako ng aksyon na hindi ko karaniwang ginagawa. Hiniling ko siyang magbigay ng detalyadong paliwanag at tinanong ko ang tungkol sa kondisyon ng pasaporte. Nag-aalangan siyang sumagot, ngunit tapat niyang sinabi na aksidente itong nasira dahil nahulog sa washing machine. Sa ganitong sitwasyon, ayon sa regulasyon, kailangan ko siyang ipadala sa secondary inspection room. Gayunpaman, nagpasya akong paniwalaan ang kanyang sinabi. Siyempre, ito ay maaaring isang mapanganib na pagpili. Ngunit nagtiwala ako sa kanyang sinserong saloobin at sa aking intuisyon na nabuo mula sa maraming taon ng karanasan. Tama ang aking pagpapasya. Nalaman ko sa huli na siya ay isang negosyante na dumating sa Hungary para sa isang mahalagang business meeting. Dahil sa akin, nagawa niyang pirmahan ng kontrata ng maayos. Sa pamamagitan ng karanasang ito, may natutunan ako. Mahalaga ang mga regulasyon, ngunit ang pagpapasya ng tao sa loob ng mga regulasyon ay kinakailangan din.
Hindi lahat ng sitwasyon ay maaring hatulan gamit ang isang hindi nagbabagong pamantayan. Naintindihan ko na kung minsan, kailangan kong magtiwala sa karanasan at intuwisyon at gumawa ng mas personal na paraan ng paghawak. Isang umaga, pumasok ako sa trabaho tulad ng dati, ngunit kakaibang kapaligiran sa opisina. Nagtitipon ng mga kasamahan at seryosong nag-uusap tungkol sa isang bagay. Nang lumapit ako, nalaman kong tungkol ito sa isyu ng mga ilegal na nananatili na Tsino. Kamakailan, labis na tumaas ang bilang ng mga ilegal na nananatili na Sino. Marami ang pumapasok para sa layuning magbakasyon o mag-aral. Ngunit hindi umuuwi kahit expired na ang visa at dumarami ang mga kaso ng ilegal na pananatili. Dahil lumalala ang problemang ito, nagbigay ng direktiba ang gobyerno ng Hungary na higit pang palakasin ang pagsusuri sa mga biyaherong Asyano. Sa simula, naisip ko na ito ay naiintindihan. Akala ko ito ay isang kinakailangang hakbang upang mapanatili ang seguridad at kaayusan ng bansa. Ngunit hindi nagtagal, nagsimula akong makadama ng pagkainis. Hindi lamang sa mga Sino, ngunit ang mas mahigpit na pagsusuri ay ipinapatupad din sa mga biyahero mula sa iba pang bansa sa Asia. Ang patakaran, lalo na laban sa mga Taiwanese, ang nagpakabigat sa aking damdamin. Sinasabi na dahil ang mga Taiwanese ay may katulad na hitsura sa mga Tsino, kailangan ding isailalim sa dagdag na investigasyon at pagdudahan maging ang authenticity ng kanilang pasaporte. Ang mga Taiwanese na biyahero ay laging tapat at sumusunod sa regulasyon. Ang ideya na kailangan kong sundin ang ganoong patakaran ay nagpabigat sa aking puso. Nakalulungkot na ang mga inosenteng biyahero ay napipilitang dumaan sa hindi kinakailangang abala. Ngunit hindi ko maaring suwayin ang regulasyon ng estado. Mula noon, tuwing haharap ako sa mga biyaherong Asyano, lalo na sa mga Taiwanese, mabigat ang aking damdamin. Kahit na kumpleto ang mga dokumento ng biyaherong Taiwanese, kailangan ko pa rin magtanong ng dagdag. Kung minsan, napipilitan ko pa silang dalhin sa secondary inspection room. Ang makita ang kanilang naguguluhang ekspresyon ay nakabasag sa aking puso. Minsan, nangyari ito. Isang pamilyang Taiwanese ang dumating para sa imigrasyon. Ang mga ekspresyon ng pag-asa sa mukha ng mga bata ay hindi ko malilimutan. Sabi nila, matagal silang naghanda para sa paglalakbay na ito sa Hungary. Ngunit ayon sa regulasyon, kailangan ng dagdag na pagsusuri. Sa huli, napilitan ko silang dalhin sa secondary inspection room. Pagkatapos ng higit sa 2 oras ng dagdag na pagsusuri, napatunayan ang kanilang kawalang kasalanan. Nang lumabas sila sa inspection room, ang pananabik sa kanilang mukha ay naglaho na. Lalo akong nalungkot nang makita ko ang mga bigo at malungkot na ekspresyon ng mga bata. Sa sandaling iyon, matindi kong kinuwestiyon kung tama ba talaga ang ginagawa ko. Ang ganitong mga karanasan ay patuloy na naipon at lalo akong nag-alala. Sa isang banda, alam ko na ang masusing pagsusuri ay kinakailangan para sa seguridad ng bansa, ngunit sa kabilang banda, nasasaktan ako sa katotohanang nagdudulot ako ng hindi kinakailangang paghihirap sa mga inosenteng biyahero. Nakipag-usap ako sa aking mga kasamahan at marami rin sa kanila ang may katulad na alalahanin. Karamihan sa kanila ay tila sumuko at tinanggap na wala tayong magagawa. Ngunit mayroon ding iilang kasamahan na kapareho ko ng pag-iisip. Isang hapon, tulad ng dati, nagsasagawa ako ng pagsusuri sa imigrasyon. Sa araw na iyon, maraming Taiwanese ang biyahero. Isang babae na nasa middle age ang lumapit sa aking checkpoint. Inabot niya ang kanyang pasaporte ng Taiwan na may nerbiyos na ngiti. Magandang araw, maari ko po bang makita ang inyong pasaporte? Tanong ko. Tumango siya at inabot ang pasaporte. Habang tinitingnan ko ang pasaporte, may naramdaman akong mali. May kaunting pagkakaiba sa pagitan ng larawan at ng kanyang hitsura. Ngunit hindi ako sigurado, kaya nagpasya akong magtanong ng ilang katanungan. Saan po kayo nakatira sa Taiwan? Tanong ko. Nag-alinlangan siya sandali bago sumagot Taipei. Saan sa Taipei? Tanong ko ulit. Sa pagkakataong ito, mas matagal siyang sumagot. Xinyi District. Karaniwan, ang isang Taiwanese ay makasasagot kaagad kung saan siya nakatira, kaya't sinubukan ko siyang tanungin sa wikang Taiwanese. Saan sa Xinyi District po kayo nakatira? Sa sandaling iyon, tumigas ang kanyang ekspresyon. Mukhang hindi niya talaga naintindihan ang aking sinabi. Nakumpirma ko na hindi siya Taiwanese. Patawad po, maaari po ba kayong maghintay sandali? Kailangan po ng dagdag na kumpirmasyon, sabi ko. Namutla ang kanyang mukha nang ihanda ko siyang dalhin sa secondary inspection room. Bigla siyang sumigaw sa Chinese at tumakbo. Salamat na lamang. Mabilis siyang napigilan sa tulong ng mga kasamahan. Pagkatapos ng investigasyon,
Nakumpirma na siya ay isang sino na nagtatangkang magpanggap na Taiwanese upang iligal na manatili sa Hungary. Malaki ang naging epekto ng pangyayaring ito sa akin. Sa isang banda, masaya ako dahil nakita ko ang kamalian at nahawakan ito ng tama, ngunit sa kabilang banda, mabigat din ang aking damdamin. Nag-aalala ako na dahil sa ganitong uri ng insidente, ang mga inosenteng Taiwanese na biyahero ay lalong sasailalim sa mas mahigpit na pagsusuri. Pagkatapos nito, naging mas maingat ako sa proseso ng pagsusuri. Hindi lamang ako nagkumpirma ng mga dokumento, kundi sinubukan ko ring husgahan ang katapatan ng biyahero sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa kanila. Kasabay nito, nag-ingat din ako na iwasan ang hindi kinakailangang pagdududa sa mga inosenteng biyahero. Lalo na, nagsimula akong mag-aral ng kultura at kasalukuyang sitwasyon ng Taiwan, sinubukan kong kumpirmahin ang tunay na layunin ng tao sa pamamagitan ng natural na pag-uusap. Gayunpaman, patuloy pa rin ang mga problema. Isang araw, kakaiba. Simula pa lang ng umaga, may masamang pakiramdam na ako. Sa huli, nangyari ang kinatatakutan ko. Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ako ng confrontation sa isang pamilya ng biyahero na may pasaporte ng Taiwan. Sila ay isang pamilya na may 4 na miyembro, magulang at 2 bata na mukhang grade school. Nang una ko silang makita, napakakulay ng kanilang mga ekspresyon ng pananabik. Ang mga bata ay kumikislap ang mata sa pag-asa sa kanilang paglalakbay sa Hungary. Mukhang masaya rin ang mga magulang. Kumpleto ang kanilang mga dokumento at malinaw ang layunin ng kanilang paglalakbay. Ngunit, hindi ko sinasadyang narinig silang nag-uusap sa Chinese at napilitan akong magpasya na kailangan ng dagdag na investigasyon. Patawad po. Kailangan ko po ng dagdag na dokumento, sabi ko. Nakita ko ang biglaang pagbabago sa kanilang ekspresyon. Pagkalito, pagkabalisa at may bahid pa ng galit. Bakit? May mali ba sa aming dokumento? Tanong ng ama sa Ingles. Sinubukan kong magpaliwanag ng mahinahon. Wala po. Wala namang mali. Ngunit, dahil sa kamakailang pagbabago sa patakaran, kailangan po ng dagdag na kumpirmasyon. Hindi yata sapat ang aking paliwanag. Tumaas ang boses ng ama. Hindi kami Tsino. Kami ay Taiwanese na may pasaporte ng Taiwan. Huwag niyo kaming ituring na kriminal. Sa pagkarinig ko niyon, napabuntong hininga ako ng malalim. Ang maling pag-unawa na kinatatakutan ko ay sa wakas naganap. Sa sandaling iyon, nahati ang aking kalooban. Sa isang banda, naiintindihan ko ang kanilang kalagayan. Bilang mga inosenteng biyahero, tiyak na pakiramdam nila ay hindi sila patas na tinatrato. Sa kabilang banda, kailangan kong gawin ang aking tungkulin. Ang pagpapanatili ng seguridad ng bansa at ang pagsunod sa regulasyon ay ang aking responsibilidad. Sa huli, napilitan ko pa rin silang dalhin sa inspection room. Sa prosesong iyon, ang makita ang bigo at malungkot na ekspresyon ng mga bata ang pinakamahirap para sa akin. May nagawa ba kaming mali, Daddy? Tanong ng isang bata sa magulang. Ang marinig ang inosenteng tanong na iyon ay nakasakit ng husto sa aking puso. Sa panahon ng dagdag na investigasyon sa secondary inspection room, mabigat ang aking kalooban. Nakalulungkot na ganoon ang naging simula ng kanilang paglalakbay. Kaya, sinikap pong tapusin ang pagsusuri ng mabilis hanggat maaari. Pagkatapos ng halos 1 oras, natapos na ang lahat ng proseso. Tulad ng inaasahan, walang anumang problema. Habang ibinibigay ko ang pahintulot sa pagpasok, taos-puso akong humingi ng tawad. Talagang humihingi po ako ng paumanhin sa abala. Nalulungkot po ako. Sa paglipas ng panahon, lalong humigpit ang pagsusuri sa mga biyaherong Taiwanese. Patuloy ang isyu ng iligal na pananatili at lalong humihigpit ang patakaran ng gobyerno. Ang maingat na pagsusuri sa pasaporte ay batayan at kailangan pang kumpirmahin ang layunin at schedule ng pananatili. Kung matagal ang pananatili, kinukumpirma pa maging ang kalagayan sa pananalapi. Naging mabigat ang pagpasok sa trabaho araw-araw dahil palagi kong iniisip gaano karaming inosenteng Taiwanese na biyahero ang muling maaabala ko ngayon. Sa tuwing makikita ko ang kanilang bigo at naguguluhang hitsura, nasasaktan din ang aking puso. Isang araw, isang babaeng Taiwanese na nag-aaral ang dumating sa aking checkpoint. Sabi niya, mag-aaral siya sa Hungary. Kumpleto ang lahat ng kanyang mga dokumento. Mula sa kanyang mga mata, naramdaman ko rin ang kanyang sinseridad. Ngunit ayon sa regulasyon, kailangan pa rin ng dagdag na pagsusuri. Patawad po. Kailangan po ng dagdag na kumpirmasyon. Sabi ko, biglang tumigas ang kanyang ekspresyon. May problema ba sa aking mga dokumento? Tanong niya.
Sinubukan kong magpaliwanag ng malumanay. Wala po, wala namang problema. Ngunit, ayon po sa kasalukuyang patakaran, nagsasagawa kami ng dagdag na kumpirmasyon sa lahat ng biyaherong Asyano. Napuno ng pagkadismaya ang kanyang mga mata. Sa daan patungo sa secondary inspection room, paulit-ulit akong humingi ng paumanhin. Sa kabila ng aking paghingi ng tawad, hindi nagbago ang matigas niyang ekspresyon. Sa kabutihang palad, mabilis na natapos ang dagdag na pagsusuri at pinayagan siyang makapasok. Ngunit ang pananabik at pag-asa sa kanyang mukha sa simula ay naglaho na. Nang lagyan ko ng selyo ng pahintulot sa pagpasok, sinabi ko, "Talagang humihingi po ako ng paumanhin. Sana po ay maging maayos ang inyong buhay pag-aaral." Tinitigan niya ako sandali at sinabing, "Hindi po siguro ninyo kasalanan. Pero nakakalungkot na ang ganitong karanasan ang naging una kong alaala sa aking buhay pag-aaral." Sa sandaling narinig ko iyon, tuluyan akong nanghina. Sa paglipas ng panahon, mas marami akong nakasalamuhan na Taiwanese na biyahero. Medyo kakaiba ang kanilang reaksyon kumpara sa inaasahan ko. Kahit na may nagagalit at nagrereklamo, karamihan sa mga Taiwanese ay nagpakita ng nakakagulat na kahinahunan at pag-unawa. Isang araw, isang mag-asawang Taiwanese na nasa middle age ang dumating sa aking checkpoint. Tulad ng dati, sinabi ko sa kanila na kailangan ng dagdag na pagsusuri. Kahit na lumungkot ang kanilang ekspresyon, hindi nagtagal ay nagpakita sila ng isang mainit na ngiti. Sabi ng asawang lalaki, "Naiintindihan ko. Ginagawa mo lang ang trabaho mo, hindi ba? Mayroon ding ganitong sitwasyon sa aming bansa. Naiintindihan ko." Labis akong naantig sa kanilang matatag na saloobin. Kasabay nito, lalo akong nakadama ng matinding pagka-guilty. Ang katotohanang nagdudulot ako ng abala sa mga taong kasing unawa nila ay labis na ikinalungkot ko. Minsan pa, isang batang estudyanteng Taiwanese ang dumating. Sabi niya, mag-aaral siya sa Hungary. Nang hilingin kong magkaroon ng dagdag na pagsusuri, may bahid ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Ngunit, ngumiti siya at sinabing, "Okay lang po. Alam kong kinakailangan ng prosesong ito. Naiintindihan ko po kung gaano kahirap ang inyong trabaho." Ang kanyang mga salita ay nagdulot sa akin ng labis na paghingi ng tawad. Ang katotohanang nagdulot ako ng abala sa isang bata na kasing unawa niya ay lubos na nakasakit sa aking damdamin. Ang mga karanasang ito ay patuloy na naipon at lalo akong nahihirapan sa aking sarili. Sa isang banda, naantig ako sa matatag na saloobin ng mga Taiwanese. Ngunit sa kabilang banda, lalo akong nakadama ng pagka-guilty dahil napilitan akong magdulot ng ganoong pasanin sa kanila. Nakipag-usap ako sa aking mga kasamahan at nalaman kong marami rin ang may katulad na alalahanin. Madalas kaming nagtitipon at nag-uusap tungkol sa problemang ito. Nag-aalala kami kung paano namin mapoprotektahan ang seguridad ng bansa nang hindi nagdudulot ng hindi kinakailangang abala sa mga inosenteng biyahero. Isang kasamahan ang nagmungkahi. Paano kung tayo mismo ang mag-aral ng kaunting kultura at wika ng Taiwan? Sa ganoong paraan, makatutulong iyon kahit papaano kapag nakikipag-usap tayo sa mga biyaherong Taiwanese. Sumang-ayon ang lahat sa mungkahi at nagsimula kaming mag-aral ng simpleng Taiwanese at kultura ng Taiwan pagkatapos ng trabaho. Marahil bunga ng aming mga pagsisikap, nagsimulang magbago ang sitwasyon. Kapag nakikipag-usap kami sa mga biyaherong Taiwanese, ang pagsasabi ng isang simpleng pagbati sa Taiwanese ay bahagyang nagpapagaan sa kanilang ekspresyon. Nagbigay ito sa amin ng pag-asa. Marahil ito ang unang hakbang patungo sa pag-uunawaan. Siyempre, kailangan pa ring sundin ang mga regulasyon at kinakailangan pa rin ng dagdag na pagsusuri. Ngunit ngayon, sinisikap naming harapin ito sa ibang paraan. Ginagawa namin ito ng may mas magiliw at maunawaing saloobin at sinisikap naming tapusin ang pagsusuri ng mabilis at epesyente hanggat maaari. Sa kabila nito, ang katotohanang marami pa ring Taiwanese na biyahero ang nakararamdam ng abala ay nakasakit sa aking puso. Ngunit hindi ako sumuko. Pinilit ko ang aking sarili na balang araw, makapagtatag kami ng isang mas mahusay na sistema. Naramdaman ko na hindi ko na maaaring ipagwalang bahala ang sitwasyon. Ang makita ang abala na nararanasan ng mga Taiwanese na biyahero araw-araw ay nagtulak sa akin na magdesisyon na kailangan kong baguhin ang sitwasyong ito. Naglakas loob akong humingi ng meeting sa aking superior. Ipinaliwanag ko na may problema sa proseso ng pagsusuri sa mga biyaherong Asyano, lalo na sa mga Taiwanese. Nang marinig ang aking sinabi, tumigas ang ekspresyon ng aking superior. Ngunit hindi ako huminto at nagpatuloy. Ang mga inosenteng biyahero ay nagdurusa sa hindi kinakailangang stress. Hindi rin ito maganda para sa imahe ng ating bansa.
Napabuntong hininga ang aking superior at sumagot. Naiintindihan kita, Gaspar. Ngunit ang seguridad ng hangganan ay napakahalaga. Sa panahon ngayon na matindi ang problema ng terorismo at ilegal na pananatili, ano pa ang maaari nating gawin? Hindi ako sumuko. Kahit ganoon pa man, hindi patas na ituring ang lahat ng Asyano bilang potensyal na banta. Kung mas pinong proseso ang ating gagawin, makatitiyak tayo ng seguridad at mapangalagaan din ang karapatan ng mga inosenteng biyahero. Ang pag-uusap na nagsimula ng ganoon ay tumagal ng halos 2 oras. Inilahad ko ng isa-isa ang mga datos at kaso na inihanda ko. Detalyado kong inilahad ang mga problema ng kasalukuyang sistema at ang mga solusyon na naiisip ko. Nakinig ng mabuti ang aking superior hanggang sa matapos. Sa huli, sinabi niya, naiintindihan ko ang iyong punto. Bagaman imposibleng baguhin ang lahat kaagad, subukan nating magsimula sa maliliit na pagbabago. Paano kung patakbuhin natin ang sistemang iminungkahi mo sa loob ng 1 buwan bilang pagsubok? Sa sandaling narinig ko iyon, nag-alab ang aking puso. Sa wakas, nagkaroon ako ng pagkakataon para sa pagbabago. Kasabay nito, naramdaman ko ang matinding responsibilidad. Kailangan kong gamitin ng husto ang pagkakataong ito. Bigla akong nakadama ng matinding pressure. Nagsimula na ang pilot operation. Nagtrabaho ako ng napakatindi. Nag-o-overtime ako gabi-gabi. Nag-aanalisa ng datos at nagtatala ng detalye ng epekto ng bagong paraan ng pagsusuri. Regular akong nakikipagpulong sa mga kasamahan upang hanapin ang mga punto na maaaring mapabuti. Ang puso ng bagong paraan ay ang personalized approach. Hindi lang ito paghuhusga batay sa nasyonalidad, kundi isang pinagsamang pagtingin sa individual na record ng paglalakbay, propesyon at layunin ng pagbisita. Lalo na sa mga biyaherong Taiwanese, hinarap namin sila ng may saloobin na umunawa at gumalang sa kanilang kultural na katangian. Sa simula, marami kaming nakaharap na kahirapan. Ang ilang kasamahan ay hindi gusto ang pagbabago at nagreklamo na mas matagal at mas nakakapagod. Ngunit, unti-unting lumabas ang mga positibong pagbabago. Lumipas ang 1 buwan at nagbigay ako ng report ng resulta sa aking superior. Ang datos ay malinaw. Ang hindi kinakailangang secondary inspection ay nabawasan ng higit sa 30%. Ang satisfaction rate ng mga biyahero ay tumaas ng higit sa 50% at walang anumang issue sa seguridad. Ilang linggo, pagkatapos ipatupad ang bagong sistema ng pagsusuri, kahit na nakita na namin ang mga senyales ng pagbabago, hindi pa rin ito perpekto. Sa panahong iyon, nakilala ko ang isang Taiwanese na negosyante na may malaking epekto sa aking buhay. Siya si Ginoong Chen. Siya ay mukhang nasa 50s at sinabi niya na bumibisita siya para makipagtransaksyon sa isang Hungarian car company. Nang una ko siyang makita, sinimulan ko ang pagsusuri tulad ng dati. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto ko na siya ay isang espesyal na tao. Magandang araw, Ginoong Chen. Ano po ang layunin ng inyong pagdating sa Hungary? Tanong ko. Sumagot siya sa matatas na Ingles. Pumunta ako para sa isang business meeting. 3 araw ang schedule ko. Ayon sa regulasyon, kailangan ko pang magtanong ng dagdag na katanungan. Nakapunta na po ba kayo sa Hungary dati? Nakakagulat ang kanyang sagot. Oo, ito na ang ika-20 bisita ko. Sa huling 10 taon, taon-taon akong dumarating sa Hungary para sa negosyo. Sinuri ko ang kanyang pasaporte at talagang puno ito ng mga selyo ng pagpasok ng Hungary. Sa kabila nito, ayon sa regulasyon, kailangan ko pa ring magkaroon ng dagdag na kumpirmasyon. Patawad po, kailangan po ng dagdag na kumpirmasyon. Maaari po ba kayong maghintay sandali? Nang sabihin ko iyon, nagulat ako sa kanyang reaksyon. Siyempre, naiintindihan ko. Nakangiti niyang sabi. Alam kong hindi madali ang trabaho ninyo. Ito ay isang kinakailangang proseso para sa seguridad ng bansa, hindi ba? Labis akong naantig sa kanyang napakaunawaing saloobin. Dahil sa ganitong sitwasyon, karamihan sa mga biyahero ay nagpapakita ng inis o pagkainis, ngunit iba si Ginoong Chen. Sa proseso ng dagdag na kumpirmasyon, nagkausap kami. Sinabi niya ang tungkol sa kanyang mga karanasan. Sa totoo lang, noong una akong dumating sa Hungary, inakala kong abala ang prosesong ito. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagsimula akong umunawa. Ginagawa ninyo lang ang inyong trabaho at ito ay para sa kaligtasan ng lahat sa huli. Labis akong naantig sa kanyang sinabi. Maraming salamat po, Ginoong Chen. Sana po ay mas marami pang tao ang makaunawa tulad ninyo. Pagkatapos, sinabi niya ang isang bagay na makahulugan.
Kailangan nyo ring maging mas flexible. Hindi tama na tingnan ng lahat ng Asyano bilang potensyal na banta. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa akin sandali. Alam kong tama siya, ngunit pakiramdam ko ay kailangan kong ipaliwanag ang kasalukuyang sistema. Oo, naiintindihan ko. Sa katunayan, sinisikap naming ayusin ang sistema kamakailan. Ngunit hindi ito kasing dali ng inaakala. Tapat kong sabi. Ngumiti si Ginoong Chen at sinabing, Oo, mahirap ang pagbabago. Ngunit ang mahalaga ay nagsisikap kayo. Ang pagsisikap na iyan ay magdudulot ng malaking pagbabago balang araw. Ang kanyang mga salita ay nagbigay sa akin ng matinding lakas ng loob. Muli akong nakumbinsi na makabuluhan ang ginagawa kong trabaho. Ang maikling pakikita kay Ginoong Chen ay nag-iwan ng malalim na epekto sa akin. Ang kanyang pag-unawa at insightful na mungkahi ay lalo pang nagpatibay sa direksyon ng aking hinaharap. Pagkatapos ng pagkikita kay Ginoong Chen, lalo akong naengganyo. Naramdaman ko na simula ngayon, hindi lang ako dapat sumunod sa regulasyon, kundi kailangan kong magtatag ng isang sistema ng pagsusuri na talagang patas at epektibo. Kaya, nagsimula ako at ang aking mga kasamahan ng isang bagong proyekto. Ang aming layunin ay malinaw, ang magtatag ng isang sistema na hindi nagdudulot ng hindi kinakailangang stress sa mga inosenteng biyahero habang pinapanatili ang seguridad ng bansa. Hindi ito madaling hamon, ngunit sinimulan namin ang trabaho ng may sigasig. Una, nag-focus kami sa data analysis. Sinuri namin ng masinsinan ang mga rekord ng pagpasok, kaso ng ilegal na pananatili at mga rekord ng krimen sa loob ng ilang taon. Bilang resulta, natuklasan namin ang isang nakakagulat na katotohanan. Hindi epektibo ang paghusga sa antas ng panganib, batay lamang sa nasyonalidad. Batay sa pagtuklas na ito, nagtatag kami ng bagong pamantayan ng pagsusuri. Ito ay isang sistema na isinasaalang-alang ang individual na rekord ng paglalakbay, propesyon at layunin ng pagbisita. Sa halip na nasyonalidad, lalo na sa mga biyaherong Taiwanese, isinaalang-alang namin ang kanilang mataas na kamalayan sa batas at katatagan sa ekonomiya. Nang simulan namin gamitin ang bagong sistema, naganap ang isang nakakagulat na pagbabago. Nabawasan ng higit sa 60% ang hindi kinakailangang secondary inspection. Tumaas din ang satisfaction rate ng mga biyahero. Kasabay nito, nabawasan pa ang mga kaso ng iligal na pananatili at krimen. Ang aming mga pagsisikap ay nagsimulang magbunga. Ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari sa akin mismo. Hindi na ako isang simpleng opisyal ng pagsusuri na pinamumunuan ng mga regulasyon, kundi isang cultural mediator na nakikipag-ugnayan sa mga biyahero at nagsisikap na umunawa. Halimbawa, minsan, nakilala ko ang isang batang Taiwanese na estudyante. Ito ang unang pagkakataon niya sa Hungary at mukhang nerbiyo siya. Ngumiti ako ng malumanay at sinabi, Magandang araw po. Maligayang pagdating sa Hungary. Sana po ay maging maayos ang inyong pag-aaral. Nanlaki ang kanyang mga mata. Wow! Marunong po kayo mag-Taiwanese. Salamat po. Nag-aral po ako ng kaunti. Dahil gusto kong malaman ang kultura ng Taiwan, sabi ko. Sa simpleng pag-uusap na iyon, naramdaman ko na nabawasan ang kanyang tensyon. Ang maliliit na pagbabagong ito ay nagtipon-tipon at lumikha ng isang malaking pagkakaiba. Hindi na kami tiningnan ng mga biyahero bilang malamig na regulator, kundi bilang mga magiliw na tagapagturo. Sa tuwing nakikita ko ang kanilang mga ngiti, umiinit din ang aking puso. Siyempre, nananatili pa rin ang mga pagsubok. May ilang kasamahan na hindi gusto ang pagbabago, at may mga pag-aalala rin mula sa upper management. Kung minsan, may mga tao ring umaabuso sa aming mga pagsisikap at nagtatangkang iligal na pumasok. Ngunit, sa kabila nito, patuloy kaming uusad. Magsisikap kaming magtatag ng mas mahusay na sistema at magtatangkang umunawa sa mas maraming kultura. At pinangarap ko na balang araw, ang lahat ng biyahero ay tatawid sa hangganan ng nakangiti. Ang katotohanang ang mga Taiwanese na biyahero, ang naging simula ng lahat ng pagbabagong ito ay hinding-hindi ko malilimutan dahil sa kanilang pag-unawa, katatagan, at pasensya kaya nakarating kami sa puntong ito ngayon. Kaya, hanggang ngayon, sa tuwing makikita ko ang isang Taiwanese na biyahero na lumalapit sa check-in counter, mayroon akong espesyal na pasasalamat. Ang ikalawang kwento. Isang Filipino sa Barcelona at ang digmaan ng stereotypes. Dito magsisimula ang ikalawang kwento. Isang estudyanteng Sino ang sumigaw ng magnanakaw sa isang estudyanteng Taiwanese. Maraming kaibigan ang nagulat sa sinabi ng estudyanteng Chino. At ang estudyanteng Taiwanese na tinawag na magnanakaw ay nakaramdam ng labis na sakit.
Ano ba talaga ang nasa likod nito? Tingnan natin ang kwento ngayon. Ako si Maria Clara Maricla Diaz at nakatira ako sa Barcelona, Spain. Dati, labis akong naiinis sa mga taong nagmumula sa Asia. Dahil sa aking kinalakihang kapaligiran, napilitan akong isipin na ang lahat ng bansang Asyano ay mahirap at atrasado. Ang Barcelona, kung saan ako nakatira, ay ang kabisera ng Catalonia sa hilagang silangan ng Spain na matatagpuan sa baybayin ng Mediterranean Sea. Sikat ang Barcelona dahil sa mga gusali ni Antoni Gaudí, tulad ng Sagrada Familia, Park Güell, Casa Milà at Casa Batlló. Pati na rin ang iba't ibang museo at art gallery tulad ng Picasso Museum, Fundació Joan Miró at Museu Nacional d'Art de Catalunya. Ang pagkain sa Barcelona ay kinabibilangan ng Mediterranean cuisine na puno ng sariwang seafood at maaari mo ring matikman ang tradisyonal na Spanish cuisine tulad ng tapas at paella. Bukod pa rito, maraming festival ang idinaraos taon-taon at may magagandang beach malapit sa sentro. Kaya't ito ay isang lugar na umaakit ng hindi mabilang na mga turista bawat taon. Ang problema ay, tulad ng maraming turista, mayroon ding hindi mabilang na iligal na nananatili na naninirahan sa Barcelona. Lalo na, napakarami ang nagmumula sa Asia. Maraming tao mula sa China, Pakistan, India, Pilipinas, Bangladesh at iba't ibang bansa sa Asia ang iligal na pumupunta sa Spain. Sa paglipas ng panahon, maraming beses na nagpatupad ang Spain ng mga plano upang gawing legal ang status ng mga iligal na nananatili. Kung ang isang iligal na nananatili ay walang kasalanan na nanirahan sa Spain sa loob ng isang tiyak na panahon, walang criminal record, at makapagpapatunay na nagkaroon sila ng trabaho sa Spain sa loob ng isang tiyak na panahon, bibigyan sila ng gobyerno ng pahintulot na manatili at magtrabaho ng legal sa Spain. Marahil dahil dito, napakarami talaga ng mga iligal na nananatili. Ang problema sa kanila ay nagtatrabaho sila sa mababang sahod sa iba't ibang larangan, tulad ng service industry, kalakalan, konstruksyon at maliliit na negosyo. Ito rin ang nakaapekto sa sahod ng mga original na Espanyol. Maraming trabaho ng mga lokal ang inagaw ng mga iligal na nananatili na tumatanggap ng mababang sahod. Matagal nang nagtatrabaho ang aking ama sa isang construction site. Maraming beses na siyang nagpahayag ng galit sa mga iligal na nananatili. Sabi niya, tumataas ang presyo ng bilihin. Ngunit dahil sa kanila, hindi lamang hindi tumataas ang sahod, kundi bumababa pa. Sinabi pa niya na dapat silang paalisin lahat. Ang sahod na natatanggap ng aking ama ay higit pa sa minimum wage. Ngunit ang mga iligal na nananatili ay handang tumanggap ng mas mababa pa sa minimum wage. Kaya, mula sa pananaw ng employer, mas gusto nila ang mga ito upang mabawasan ang gastos. Sa pagdami ng mga iligal na nananatili, lalo ring dumami ang mga araw na hindi makalabas ang aking ama para magtrabaho at nagpapahinga lamang sa bahay. Dahil dito, dumanas ng kahirapan sa pinansyal ang aming pamilya habang ako ay lumalaki. Kinailangan din ng aking ina na magtrabaho. Hindi lang iyon ang problema. Ang Raval District kung saan ako nakatira ay dati nang mura ang upa. Ngunit dahil sa pagdami ng mga iligal na nananatili, tumaas din ang upa. Bukod pa rito, ang mga iligal na nananatili na hindi nakakakuha ng legal na proteksyon at serbisyong panlipunan ay nagsimulang gumawa ng mga krimen tulad ng pagnanakaw sa Spain. Sa lugar namin, madalas ding nananakawan ng mga lokal. Maraming beses na ring nanakawan ng bahay ng ilan. Nabubuhay sila sa lansangan na parang mga homeless, umiinom at kumakain sa kalsada, at nagkakalat dahil sa dami ng mga iligal na nananatili. Lalong lumakas ang negatibong imahe ng Raval District. Dumami rin ang mga taong nag-iisip na iwasan ang lugar na ito. Ang mga residenteng naninirahan sa Raval District ay hindi na nakatiis at lumipat sa ibang lugar. Ngunit ang aming pamilya ay hindi mayaman, kaya napilitan kaming manatili sa Raval District. Bagamat bumuti na ang sitwasyon kamakailan, isa pa rin ito sa mga lugar na iniiwasan ng maraming tao. Bagamat nasa sentro ang Raval, hindi man lang pumupunta ang mga turista sa lugar namin. Dahil sa mga katotohanan ito, madalas na hinahatulan ng aking mga magulang ang mga Asyanong iligal na pumupunta sa Spain. Maraming beses na sinabi nila na sana ay maglaho ang lahat ng Asyano sa Spain. Dahil dito, naging galit din ako sa mga taong nagmumula sa mga bansang Asyano. Hindi tulad ko. Marami sa aking mga kaibigan na nakatira malapit sa amin ang nagtatrabaho dahil nahihirapan ang kanilang pamilya. Ngunit ang aking mga magulang, sa kabila ng hirap, ay ginawa ang lahat upang suportahan ang aking pag-aaral. Hindi tulad ng aking mga kaibigan sa paligid. Nagawa kong mag-aral ng husto. Nang naghahanda ako para sa entrance exam sa universidad,
Nagtrabaho ang aking mga magulang mula madaling araw hanggang gabi upang makapag-aral ako sa tutorial center. Sa pagtingin sa ganoong mga magulang, sinikap ko mag-aral ng husto at sa huli, nakapasa ako sa University of Barcelona. Ang University of Barcelona, kung saan ako nag-aaral, ay isa sa pinakatanyag na universidad sa Spain. Ito ay isang universidad na mayaman sa kasaysayan at may mahusay na tradisyon sa akademya. Ang aming paaralan ay itinatag noong 1450 at isa ito sa pinakalumang universidad sa Spain. Sa loob ng ilang siglo, ito ay naging sentro ng akademya at pananaliksik at nagkaroon ng malaking epekto hindi lamang sa Spain kundi pati na rin sa buong mundo. Bukod pa rito, ang tuition fee sa mga pampublikong universidad sa Spain ay medyo mura kumpara sa ibang bansa, kaya maraming internasyonal na estudyante ang nag-aaral dito. Mayroon ding exchange program at International Academic Collaboration Program, kaya may mga estudyante mula sa iba't ibang bansa. Kabilang dito, mayroon ding ilang estudyante na nagmumula sa Asia. Sa tuwing naiisip ko ang mga bansang Asyano, naiisip ko ang mga ilegal na nananatili at labis akong naiinis. Kaya sinubukan kong ipagwalang bahala ang mga estudyanteng nagmumula sa Asya. Wala akong pakialam sa kanila. Sa tingin ko, ang lahat ng bansang Asyano ay atrasado. Kaya tiningnan ko sila ng may masamang mata. Hindi tulad ko. Marami sa aking mga kaibigan ang nagkagusto sa isang lugar sa Asia na tinatawag na Taiwan. Ang ilang kaibigan ay nag-uusap tungkol sa mga Taiwanese drama, pelikula, pagkain at bubble tea. Nag-uusap sila tungkol sa mga Taiwanese drama o nagtatanong kung nakakain na ba ako ng Taiwanese beef noodle. Kahit nahihiya akong aminin, napakaluma ng aking ginagamit na cellphone. Sa pagtingin sa aking mga magulang na nahihirapan, naisip ko lang na kailangan kong maging matagumpay, kaya nag-focus lang ako sa pag-aaral at hindi ako nakipag-ugnayan sa kultura ng Taiwan hanggang sa pumasok ako sa universidad. Sa panahong iyon, wala akong alam at walang interes sa Taiwan. Ang cellphone na ginagamit ko ay isang murang plan na ginagamit lamang para sa simpleng tawag o pagtanggap ng tulong pinansyal sa panahon ng kalamidad. Kaya, noong unang taon ko sa universidad, nakikipag-ugnayan lang ako sa mga kaibigang Espanyol at Europeo. Sa gabi o sa libreng oras, nagtatrabaho ako upang makatulong sa aking pamilya, kaya wala akong masyadong pagkakataon na makipag-ugnayan sa maraming kaibigan. Dagdag pa rito, dahil sa aking prejudice, hindi ako kusang lumalapit sa mga kaibigang nagmumula sa Asia, kaya wala rin kaming pagkakataon na maging malapit. Pagkatapos ng isang taon sa paaralan, nang ibigay ko sa aking mga magulang ang naipon kong pera, hindi sila natuwa, kundi nalungkot. Binalik nila sa akin ang pera at matagal akong kinausap. Sabi nila, hindi na babalik ang panahong ito at sana ay wag ako magtrabaho ng husto. Hiling nila na mag-aral ako, maglakbay at mag-enjoy sa buhay paaralan. Pagkatapos kong marinig ang sinabi ng aking mga magulang, nagbitiw ako sa aking trabaho at sumali sa isang club sa universidad sa unang pagkakataon noong 2nd taon ko. Dahil wala akong espesyal na interes o talento, sumali ako sa cultural club kung saan kabilang ang aking kaibigang Espanyol na si Lucia na malapit sa akin. Ang cultural club na sinalihan ko ay isang club na nag-explore ng iba't ibang kultura, kaya may mga estudyante mula sa iba't ibang bansa na sumali. Kabilang dito, mayroon ding mga estudyante mula sa mga bansang Asyano. Dahil huli na akong sumali sa club, sa simula, tahimik lang akong nagmamasid sa kapaligiran ng club upang makibagay. Sa huli, may nakita akong kakaiba. Sa club na sinalihan ko, ang mga estudyante ng iba't ibang nasyonalidad ay nagkakasundo, ngunit ang mga estudyante mula sa Asia, lalo na ang mga estudyanteng Chino at Taiwanese, ay parang tubig at langis na hindi magkasundo. Sa simula, hindi ko ma-distinguish kung sino ang Chino at sino ang Taiwanese dahil magkamukha sila. Ngunit nang makita ko silang nag-uusap sa kani-kanilang accent, agad kong naintindihan. Ang mga estudyanteng Sino ay napakalakas ng boses, na halos ayoko nang makinig. Sa totoo lang, marahil dahil maraming iligal na nananatili na Sino sa aming baryo, mayroon akong masamang pakiramdam tungkol sa mga Sino, kaya pakiramdam ko ay mas masama sila. Ngunit sa tuwing may ilang estudyanteng Chino na nag-uusap sa Chinese, gusto kong takpan ang aking mga tainga. Sa kabilang banda, nang nag-uusap ang mga estudyanteng Taiwanese, naramdaman ko na sila ay tahimik at malumanay. At mukhang hindi masyadong pinapansin ng mga kaibigang Taiwanese ang mga kaibigang Chino, ngunit ang mga kaibigang Chino ay nagpapakita ng pag-iingat sa mga estudyanteng Taiwanese. Maraming kaibigang Europeo ang tila sanay na sa ganitong sitwasyon. Dahil huli akong sumali sa club,
Hindi ako nakibagay sa kakaibang kapaligiran na ito. Kaya tinanong ko si Lucia, ang kaibigang nagdala sa akin sa club, ano ba ang nangyayari sa pagitan ng mga kaibigang Taiwanese at Sino? Sinabi ni Lucia sa akin na noong nag-aaral ang club tungkol sa kasaysayan at kultura ng Asya, isang estudyanteng Chino ang nagsabi sa harap ng kaibigang Taiwanese na ang Taiwan ay bahagi na ng China simula pa noong unang panahon at ang kultura ng Taiwan ay kinuha mula sa China. Siyempre, tinutulan ng kaibigang Taiwanese ang opinyon ng kaibigang Chino at naging masama ang kapaligiran. Mula noon, hindi na nag-usap ang mga estudyanteng Sino at Taiwanese sa club. Sa totoo lang, wala akong interes sa ganoong bagay, kaya hindi ko na ito pinag-isipan. Naisip ko lang na hindi maganda ang relasyon ng dalawang lugar, kaya sa pamamagitan ng club, nakipag-ugnayan ako sa kultura ng iba't ibang bansa. Nagsimula akong isipin na napakahusay talaga ng kultura ng Taiwan, lalo na ang mga Taiwanese drama at pelikula ay napaka-interesante. Naisip ko pa nga na buti na lang at ngayon ko lang nakita ang Taiwanese drama. Kung nalaman ko ito noong high school, baka nalulung ako at hindi na nag-aral. Ganoon kaganda at kaakit-akit ang Taiwanese drama. Sa pagkahumaling sa Taiwanese drama, natural na nagkaroon din ako ng interes sa mga Taiwanese food at musika na lumalabas sa drama. Marami akong sinaliksik tungkol sa Taiwan at sa unang pagkakataon, kusang lumapit ako sa mga Asyano. Nagtanong ako ng marami tungkol sa Taiwan sa mga kaibigang Taiwanese. Hindi natuwa ang mga estudyanteng Chino sa aking mga kilos. Kapag nanonood ako ng Taiwanese drama, sinasabi nila na mas maganda ang mga Chinese drama at sinubukan nilang ipakilala sa akin ang mga Chinese drama. Hindi lang minsan o 2 beses, kundi nakakainis na umabot sa punto na pilit nila akong pinakikita ang kultura ng China. Wala akong nagawa kundi panoorin ng ilang Chinese drama. Noong una, naisip kong interesante, ngunit habang tumatagal, naramdaman kong magkatulad ang plot at medyo cliche. Ang Taiwanese drama ay may iba't ibang tema at mayaman ang nilalaman ng kwento na nagpapukaw ng matinding pag-uusisa sa kung ano ang susunod na mangyayari at napakaengganyo. Ngunit ang nilalaman ng Chinese drama ay mahuhulaan at marami ang mukhang low budget. Kahit na sinabi kong interesante sa mga estudyanteng Chino, ang totoo ay mas maganda ang Taiwanese drama. At habang nanonood ako ng marami, napagtanto ko na malaki ang pagkakaiba ng mga Taiwanese at Sino. Ang mga estudyanteng Sino ay nagsasalita ng mas malakas kapag may nagsasalita at may matinding tendensiya na makialam. Ngunit ang mga estudyanteng Taiwanese ay nakikinig ng mabuti sa sinasabi ng ibang mga kaibigan at nagpapahayag ng empathy. Kaya nagustuhan ko ang mga estudyanteng Taiwanese at nagsimula kaming mag-usap ng madalas. Hindi lamang ako, kundi marami ring kaibigang Europeo ang tila mas gusto ang mga estudyanteng Taiwanese kaysa sa mga estudyanteng Sino. Palaging maraming kaibigang Europeo sa paligid ng mga estudyanteng Taiwanese. Ngunit ang mga estudyanteng Chino ay karaniwang magkakasama lang ng mga estudyanteng Chino. Kahit hindi sinasabi, maraming kaibigan ang hindi gusto ang mga estudyanteng Chino na nakikialam sa gitna ng pag-uusap at nagsasalita lang tungkol sa kanilang sarili. Sa gitna ng ganitong kakaibang kapaligiran, may nangyari sa aktibidad ng club. Ang araw na iyon ay ang araw na nagpasya ang club na manood ng Taiwanese film. Pumasok ako sa club room. Marami ng kaibigan ang nagtipon at napakalakas ng ingay. Curious ako kung anong nangyayari at lumapit ako. Isang estudyanteng Sino na nagngangalang Limei ang sumisigaw ng magnanakaw sa isang estudyanteng Taiwanese na nagngangalang Yating. Sinabi ni Limei na maaga siyang pumunta sa club room. Inilapag ang kanyang bag at nagpunta sa banyo. Nang bumalik siya, tanging si Yating lamang, ang estudyanteng Taiwanese, ang nasa club room na dumating nang maaga upang ihanda ang screening ng Taiwanese film. Nang bumalik siya, nawawala na ang kanyang mamahaling designer wallet sa bag. Si Yating, na naghahanda para sa Taiwanese film screening, ay nagsabing hindi niya alam kung sino ang pumasok at sinabi rin niya na hindi niya ginalaw ang bag ni Limei. Ngunit patuloy na iginigiit ni Limei na si Yating ang nagnakaw at sumisigaw siya na kailangan niyang halughugin ang bag ni Yating. Sinabi ni Limei na ang Taiwan ay isang maliit na isla at mahirap na lugar ng mga magnanakaw. Kaya't nagnanakaw sila ng gamit ng iba at naglabas pa siya ng mga salita na nagpapababa sa Taiwan. Marahil ay labis na nasaktan si Yating, kaya ibinuhos niyang lahat ng laman ng kanyang bag upang patunayan na wala siyang kinuha. Sa huli, hindi natagpuan ang wallet at natapos ang insidente. Ang Taiwanese film na nakatakdang panoorin sa club room ay nakansela rin sa araw na iyon.
Ilang linggo pagkatapos nito, nasaksihan ko ang isang nakakagulat na eksena. Pumunta ako sa restaurant kung saan ako nagtatrabaho upang tumulong. Ang pinagtatrabahuhan ko ay isang sikat na tapas bar sa Spain. Maraming turista at malapit din ito sa universidad, kaya madalas din kumakain ng mga estudyante ng universidad. Isang taon na ako nagtatrabaho sa restaurant na iyon at kilala ko na ang owner at ang iba pang part-timer. Kung minsan, tumutulong ako kapag kulang sa tao. Nang maghahanda ako para magtrabaho at papasok na ako sa locker room, nakita ko si Limay, ang nagsabing ninakaw ni Yating ang wallet. Kahit hindi kami magkalapit, nakita ko siya ng ilang beses sa club. Sinubukan ko sanang batiin siya. Ngunit natigilan ako. Si Limay ay kasama ng ilang kaibigan. Nang dumating ako, nag-o-order sila ng tapas. Kasabay nito, kinuha niya sa kanyang bag ang wallet na sinabi niyang nawawala. Ang wallet ni Limay ay maliwanag na pula at napaka-flashy. Ipinagmamalaki niya ito sa harap ko. Sinasabing ito ay designer wallet na binili ng kanyang mga magulang. Malinaw na naaalala ko. Agad akong lumapit at tinanong siya kung nakita na niya ang wallet. Nagulat si Limay nang makita ako at nag-alinlangan siyang sumagot na nakita niya ito sa banyo. Ngunit, sinabi pa rin niya na tiyak na ninakaw iyon ni Yating at itinago lang niya sa banyo. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi niya. Sa oras na nag-aaway sila, malinaw kong narinig na sinabi ni Yating na naghahanda lang siya sa club room para sa film screening at paulit-ulit na sinabi ni Limay na inilapag niya ang bag at nagpunta sa banyo at nang bumalik siya, nawawala na ang wallet. Dahil kailangan kong magtrabaho, sinabi ko lang, huwag kang magsalita ng kalokohan at mag-sorry ka kaagad kay Yating. At pumasok ako sa locker room upang magpalit ng damit. Pagkatapos ng ilang araw, nagkaroon ng gathering ang club. Pumunta ako sa club room. Medyo huli na akong dumating at marami ng kaibigan ang dumating. Agad kong hinanap si Limay. Nang magkatinginan kami, umiwas siya ng tingin. Nang tanungin ko si Limay ng malakas sa harap ng mga kaibigan kung humingi na ba siya ng tawad kay Yating, nagulat ang mga kaibigan sa aking sinabi at tumingin sa aming dalawa. Sa ilalim ng tingin ng maraming kaibigan, mukhang nahihiya si Limay. Marahil dahil sa dami ng nakatingin, ayaw man niyang gawin. Sinabi niya sa ilang kaibigan na katabi ni Yating na mukhang nagkamali ako. Nakita ko ang wallet sa banyo. Humihingi ako ng tawad sa pagdulot ng gulo. Tinanong ko siya, hindi ba dapat direkta kang humingi ng tawad kay Yating? Ngunit tila ayaw talagang humingi ng tawad ni Limay kay Yating. Hindi lang siya hindi humingi ng tawad, kundi nagsimula pa siyang magbigay ng dahilan. Si Yating lang ang nasa club room noong panahong iyon. Sa ganoong sitwasyon, natural lang na isipin na siya ang kumuha. Sa totoo lang, may posibilidad din na ninakaw iyon ni Yating at itinago muna para kunin mamaya. Sinabi pa niya na dahil mahirap ang Taiwan, hindi maiiwasan na pagdudahan. Nag-init ang ulo ko sa saloobin ni Limay. Sumigaw ako kay Limay sa harap ng maraming kaibigan. Nagsalita pa ako ng mga salita na nagpapababa sa China. Hindi pa ako nakakapunta sa Taiwan at Sina. Ngunit malinaw na mas sibilisado ang Taiwan kaysa sa China, hindi ba? Sa Raval District kung saan ako nakatira, maraming iligal na nananatili na nagmumula sa mga bansang Asyano. Dahil dito, naisip ko na ang lahat ng bansang Asyano ay mahirap sa mga iligal na nananatili. Napakarami rin ang nagmumula sa China. Karamihan sa kanila ay nagtatrabaho sa mababang sahod. At napakalakas at magulo ng mga sinong iligal na nananatili na nakita ko. Pero, alam mo ba? Hindi pa ako nakakita ng isang iligal na nananatili na nagmumula sa Taiwan sa buong buhay ko. Kung kasing yaman ang sinasabi mo ang Sina, bakit kailangan pang pumunta ng mga Sino sa ibang bansa ng iligal upang magtrabaho sa mababang sahod samantalang ang mga Taiwanese ay hindi gumagawa niyan? Hindi ako sumasang-ayon sa sinasabi mong ang Taiwan ay lugar ng mga magnanakaw. At Limay, sa pagkakita ko sa iyo, talagang naramdaman ko na atrasado ang China. Ang aking mga salita ay nagdulot sa maraming kaibigan na tumingin kay Limay. Tiningnan ako ni Limay na nanginginig sa galit, ngunit wala siyang masabi. Lahat ng estudyanteng Chino sa club ay nakatingin din sa akin, ngunit walang sino mang kaibigan ang tumutol sa aking sinabi. Pagkatapos kong magsalita, lahat ng estudyanteng Chino ay nagligpit ng gamit at umalis sa club room. Medyo nag-alala ako kung sobra ba ang reaksyon ko at sinira ko ang kapaligiran ng club. Ngunit, nagulat ako na mas natuwa pa ang mga kaibigang naiwan sa club. Pagkatapos umalis ng lahat ng estudyanteng Sino, maraming kaibigan ang nag-aliw kay Yating na pinaghihinalaang magnanakaw. Sinabi pa nila na interesado sila sa kultura ng Taiwan tulad ng drama, pelikula
at musika. Ngunit dahil sa mga estudyanteng sino, hindi nila ma-enjoy ng husto. May mga kaibigan pa na nagsabi sa akin, "Magaling." Pagkatapos, narinig ko ang isang nakakagulat na katotohanan. Mayroon ding maraming ilegal na nananatili na Tsino sa Taiwan. Kung kasing yaman ang sinabi ni Limei ang Tsina, bakit kailangan pa nilang pumunta sa Taiwan ng ilegal upang manatili? Hindi ko talaga maintindihan. Kahit sa Spain man o sa Taiwan, sana ay umuwi na ang mga Sinong ilegal na nananatili sa kanilang bansa. Ngayon, wala na ang mga estudyanteng Sino na nakikialam sa tuwing may kultura ng Taiwan at mas na-enjoy namin ang kultura ng Taiwan sa club room. Kamakailan, nagsimula pa kaming magluto ng Taiwanese food. Habang mas nakikilala ko ang Taiwan, mas nararamdaman ko na isa itong kahanga-hangang lugar. Sa pagtingin sa Taiwan na ipinakita ng mga kaibigang Taiwanese, alam kong ito ay isang napakaunlad na lugar. May mga di nakikitang linya ng hangganan sa mundo. Ngunit kung minsan, mas mataas at mas matibay na pader ang naitatayo sa ating puso. Ang dalawang kwento ngayon ay naglalarawan ng ganoong pader ng puso. Ang sandali, kung saan natutunaw ang pader na iyon. Nang dahan-dahan ngunit tiyak, dahil sa katapatan at sinseridad, sina Gaspar, ang opisyal ng imigrasyon sa Hungary, at Marikla, ang estudyante sa universidad sa Spain, ay may magkaibang pinagmulan at magkaibang kwento. Ngunit, pareho silang tumitingin sa mundo sa pamamagitan ng prejudice at malabong lens. Gayunpaman, ang naglinis sa kanilang lens at nagpakita sa kanila ng matingkad at tunay na imahe ay ang walang hanggang katapatan ng mga Taiwanese na bumibisita mula sa malalayong bansa. Balikan muna natin ang nangyari sa paliparan sa Hungary. Si Gaspar ay nag-aalangan sa pagitan ng pagiging mahigpit sa kanyang tungkulin at ng kanyang konsensiya bilang tao. Ang mga regulasyon ay mahalaga para sa pagpapanatili ng kaayusan ng lipunan, ngunit kung minsan nagiging matalim na sandata rin ito na nakasasakit sa puso ng mga inosente. Ang nakasasakit sa kanyang puso ay ang kawalang magawa na kailangan niyang tingnan sila ng may pagdududa at ang paghingi ng tawad sa mga Taiwanese na biyahero na nagpakita ng ngiti at pag-unawa sa kabila nito. Naalala ba ninyo ang sinabi ni Ginoong Chen, ang negosyante? Mahirap ang pagbabago, ngunit ang mahalaga ay nagsisikap kayo. Kahit na tinatrato sila ng hindi makatarungan, nagawa pa rin nilang unawain ang kalagayan ng kabilang panig at nagbigay pa ng salita ng paghihikayat. Ang matatag na saloobin na iyon ay hindi lamang nagbigay ng kapanatagan kay Gaspar, kundi naging pagkakataon din upang muling igiit ang pagmamalaki at misyon sa kanyang trabaho. Ang lakas ng loob na huwag tingnan ng simbolo ng nasyonalidad, kundi ang taong nasa harap niya. Ang kanyang lakas ng loob ay walang duda na nag-ugat sa tahimik na katangian na iniwan ng hindi mabilang na Taiwanese na biyahero. Pagkatapos, isipin natin ang kwento ni Marikla sa Barcelona, Spain. Siya ay nagdusa sa negatibong damdamin na mayroon siya sa mga Asyano dahil sa kanyang mahirap na sitwasyon sa buhay. Ang kamangmangan ay kung minsan nagiging takot at pagkainis. Gayunpaman, ang nagbukas ng kanyang nakasarang puso ay ang mga salita at kilos din ng mga estudyanteng Taiwanese. Kahit na tinawag sila sa maling pangalan at nakaranas ng walang batayang paghatol, hindi sila emosyonal na tumutol, kundi pinatunayan ang kanilang kawalang kasalanan sa pamamagitan ng katotohanan. Ang hitsura ni Nayating at ng iba pa, na iginagalang ang kultura ng ibang bansa at sinubukang makipag-usap ng mahinahon. Ang hitsurang iyon ay nagdala ng init na sapat upang tunawin ang yelo ng prejudice sa puso ni Marikla. Ang pagtayo ni Marikla at pagtatanggol sa kanyang kaibigan sa huli ay hindi lamang dahil sa simula ng kanyang sense of justice, kundi dahil sa paniniwala na ang mga taong ito ay karapat-dapat pagtiwalaan. Ang tiwala na iyon ang siyang nagtulak sa kanyang puso. Ang interlude na ito ay nagsasabi sa atin na ang katotohanan ay hindi pinatutunayan sa pamamagitan ng malalakas na sigaw, kundi sa pamamagitan ng pag-iipon ng mga tapat na kilos araw-araw. Ano ang aral na matututunan natin mula sa dalawang kwentong ito? Iyon ay ang bawat isa sa atin ay kinatawan ng ating bayan. Kahit hindi tayo isang espesyal na diplomat o kilalang tao. Ang isang maliit na pagbati sa paglalakbay. Ang mahinahon na pagtugon kapag may problema. At ang pag-aalala sa iba ang mga maliliit na salita at kilos na ito ay nagtitipon at bumubuo ng imahe ng isang lugar sa puso ng isang tao. Sa huli, ito ay nag-uugnay sa tiwala sa mundo. Ang pasaporte ay isang legal na pahintulot lamang upang tumawid sa hangganan. Ngunit ang pasaporte na talagang kailangan upang makapasok sa puso ng tao at malugod na tanggapin ay ang ating humanity katapatan, pagkamakatuwiran at paggalang sa isa't isa. Ang di nakikitang pasaporteng ito ay walang expiration date
at hindi maaagaw ng sinuman. Kahit gaano kahigpit ang pagsusuri at gaano kalalim ang prejudice, hanggat may sinseridad sa paglapit, balang araw, magtatagpo ang mga puso. Ang pagpaparaya na ipinakita ni Ginoong Chen at ang kalmado na saloobin na ipinakita ni Yating ay nagtatanong sa atin. Ano ang ipinakita nating mukha sa sino ngayon? Ang ating mga aksyon ba ay makapagpapatupok ng isang mainit na ilaw sa puso ng isang tao? Malawak ang mundo at ang mga alita na nagmumula sa pagkakaiba ng kultura at kaugalian ay hindi siguro maglalaho sa hinaharap. Sa kabila nito, maaari pa rin tayong gumawa ng unang hakbang upang subukang umunawa sa kabilang panig. Tulad ni Gaspar na nagsimulang mag-aral ng Taiwanese at tulad ni Maricla na nagkaroon ng interes sa Taiwanese drama. Hanggat mayroon tayong maliit na pagnanais na malaman at ang paggalang na isaalang-alang ang damdamin ng iba, maaari nating gawing tulay ang anumang pader. Ang dalawang bida sa pagtatapos ng kwento ay namumuhay nang may mas masayang puso kaysa dati sa kani-kanilang lugar. Ito ay dahil nabubuhay sila kasama ang mga bagong kaibigan na konektado sa trust connection. Sana mamuhay din tayo ng ganoon. Ang isang magiliw na mundo kung saan ang puso ay maaring magkamay sa kabila ng mga pader ng wika at kultura, likhain natin ito gamit ang ating sariling mga kamay. Sana ang dalawang interlude na ito ay mag-iwan ng isang maliit na init sa inyong puso at maging pag-asa para bukas. Ang sinseridad ay hindi kailanman magtataksil at ang kindness ay tiyak na maaabot ang puso ng isang tao. Maniwala tayo na sa malalayong bansa, ang kindness ng isang tao ngayon ay naglalala ng bagong kwento. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa huli. Kung ang video na ito ay nakapagbigay ng anumang inspirasyon sa inyong puso, ito ay isang karangalan para sa akin. Kaya samahan nawa tayo ng tahimik na ending song, magkita-kita tayo sa susunod na kwento.